Christmas the season to celebrate the gift of Jesus Christ. And yung mga naririnig natin pag tayo nasa labas, no, mga pinag-uusapan ng mga tao, kakaiba raw ang Pasko today, malamig na raw ang Pasko. Iba na ang Pasko. Hindi na katulad ng unang panahon na talagang may effort ang mga tao. Particularly, ang mga tao ay talaga namang apektado lalo ng usapang caroling. Sabi nila yung caroling daw ngayon ay medyo kakaiba na. Hindi na nung unang panahon na talagang may effort yung mga kabataan. Kapag kumanta raw ay talaga namang pinag-isipan, pinagpe-preparean, meron pa silang mga gamit. Pero ngayon daw, minsan yung mga nagkakaroling, may dala na lang daw speaker at inaasahan na yung kanta na yun ay makakatulong na sa kanilang pagkakaroling. And may mga iba naman na sinasabi nila, mahirap na Pasko ngayon, mahirap mag-celebrate kasi ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng mga pagkain. So it's either malungkot ang Pasko, hindi na kompleto. It's as if the things that we are celebrating right now, it's all about the things that we do, what we enjoy, what we love the most. And we forget kung bakit natin to dapat i-celebrate, no? And we should be reminded that this should be the season na sineselebrate natin yung regalo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. It's not about anything else. The other things are just secondary, kapatid. Dapat natin itong alalahan kasi kapag ikay nalulungkot, sobrang busy ka, and Pasko ay malungkot ka, then you should be thinking twice. Bakit? Baka ang iyong object of worship para sa tuwing Pasko ay hindi po ang ating Panginoon, kundi yung mga bagay, yung celebration, kundi ang ating Diyos. No? So dapat natin maalala, kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo ang dahilan. Kaya nga Christmas, merong root word agad, Christ. Siya yung dahilan, kapatid, hindi po tayo. And let us be guided for today sa ating gawain. Let us read the word ng ating Panginoon in Isaiah 9:6-7 in the New King James Version. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end, upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. So let us be reminded, kapatid, na pag pinag-usapan natin ang ating Christmas, ang ating Pasko, ay ito po yung about Jesus Christ at yung plano niya na kaya siya nagpunta rito to establish His kingdom, yung kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga pag yung prayer na Our Father, di ba, yung famous na prayer na tinuro sa atin ng ating Panginoon, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. When He came on earth, He was trying to begin His kingdom, to establish His kingdom upon this world. Sapagkat nung nagkasala si Eva at Adan, ang authority po ay napunta po sa kaaway. So ang Panginoon, binabawi niya yung dapat para sa atin, para sa Kanya. Sapagkat ang kingdom niya ang Kanyang tinatayo, kapatid. Ang kingdom niya ang Kanyang tinataguyod. So dapat alalahanin natin kapag pinag-uusapan natin ng Pasko, ito yung about sa ating Panginoon, Panginoong Jesucristo, na gusto niyang establish ang Kanyang kaharian para maghari siya sa buong mundo. Because He is a King, the King of Kings and the Lord of Lords. Yun ang ating Panginoong Jesus. Ay magtataka tayo, may mga tao na, lalo na sa ibang bansa, they're trying to remove yung essence ng Christmas. Kung napansin niyo, di ba may salitang Happy Holidays? Bakit merong salitang Happy Holidays? Because they wanted to enjoy kung ano meron sa Christmas, yung kasiyahan, yung kagalakan, yung kapayapaan na meron sa Christmas. But because they do not believe in Christ, they want to remove the word Christmas. So kaya ngayon inimbento nila yung salitang Happy Holidays. So kapag may narinig ka sa salita ng Happy Holidays, no, do not tell them Happy Holidays too. You tell them, yes, kapatid, Merry Christmas to you because it is the time to celebrate God's goodness, the birth of Jesus Christ. Although yes, we are telling everyone that the real date of Christmas, no one knows. Kung kailan po talaga yung totoong date ng Christmas Eve, nobody knows. Hindi po yan December 25 or December 24. No, no one knows. But that is not important for all of us. What is important for us is to be reminded
that this is about Christ. Kaya yung mga atheists, yung mga Satanists, what they wanted to do is to remove Christ from Christmas, from the holidays. So kaya tawag na nila, Happy Holidays. So be reminded, kapatid, kapag kami mga taong ganito, sinasabi nila, ay holiday season na. No, this is the Christmas season, not the holiday season. Gusto nyong enjoy. Diba kaya kami mga religion na tinatawag nila sila iglesia daw ng Diyos. Iglesia raw sila ng ating Panginoong Jesus. Pero galit na galit sila pag sineselebrate ng Christmas. Sabi ko nga, bakit hindi nyo, kung inyong gustong tanggalin ang Christmas, yung celebration ng Christmas, ang ating Panginoong Jesus, sa kalendaryo, then do not get the perks, no? Kasi may mga leave, di ba? May mga leave credits, may mga Christmas leave. Double pay, minsan iba triple pay pa. Tapos may mga perks, may mga bonuses na makukuha. Huwag niyo pong tanggapin lahat ng mga bonus na makukuha niyo kasi ayaw niyo naman sa ating Panginoong Jesus. Huwag po tayo magpaka-plastic. Ang hilig niyo tumanggap ng mga regalo, ang hilig niyo bumili ng mga discounted price, but you do not like Christ. And then, nilalagay niyo sa simbahan niyo, simbahan ng ating Panginoong Jesucristo. You should be shameful sa inyong ginagawa. Representing Christ, but you do not have Christ. Bakit gusto tanggalin ito ng kaaway? Because this is a demonic spirit. No? Demonic spirit to remove Christ from our world, from our generation. Bakit po? Anong meron sa Christmas? Because when you remember Christmas, ako po naiiyak ako pagka pinag-uusapan yung Christmas. Why? Lalo na pag may mga Christmas carols, Christmas songs. Hindi po ba natin naintindihan, kapatid, na this is the greatest opportunity for us to tell the world about Christ. Even yung mga Buddhists, they do not know Christ. The Muslims, they do not know Christ. The atheists, they do not know Christ. But when they hear the Christmas songs and they hear Christmas, Merry Christmas, hindi nila maitatanggi. Something is in that word, Christmas. Bakit Merry Christmas? Bakit kayo nagkakaisa? Bakit kayo nagpapatawaran? Bakit kayo nagmamahalan? Ano meron dyan? And then you can tell them, because this is about Christ. Because Christ loved us first, and so we are giving back the love that Christ has given us. If Christ has forgiven us of our sins, sino kami para hindi magpatawad ng kasalanan? Pero nangyari sa ating panahon ngayon, naging tradisyon. It's about family. Dapat sama-sama tayo, dapat masaya. No. It's the perk na makukuha mo. Thank you. If the family is getting together, reunioning, di ba? Nagkakasama-sama tayo lahat. Yes. Do it for all the sake of Christmas season. Do it. But be reminded na hindi po ito yung dahilan. This is only the result, kapatid. Resulta lamang ito ng Pasko. Sapagkat ang punot bunga ng Pasko ay ang ating Panginoong Hesus. Siya po ang pinaggalingan nito. Kaya gusto nilang tanggalin yung Pasko. Be reminded na parang Happy Holidays na lang. No, hindi Happy Holidays. Merry Christmas dapat. Sapagkat this is a declaration that God came into this world as a son, di ba? The Father's Son, bumaba rito ang ating Panginoong Jesucristo. And when you recognize Christmas, then you are accepting that He is God. That He is the Son of God, come upon this world to save all of us. So that we will all remember Him, that He is our Savior, and we will follow His law. Susundan natin ang kanyang batas. Yan po ang essence ng Christmas, kapatid. Yun ang dahilan kaya may Christmas. Hindi po yung regalo. Hindi po yung mga kasiyahan, yung sarap ng pagkain na makakain mo pag Pasko. Dagdag na lang to, kapatid. Addition na lang to, mga to. Pero the most important one is Jesus Christ. Let us be reminded, kapatid. The reason for Christmas is that we must follow Him. We must accept Him as our Lord, God, and Savior. Yan po ang dahilan, kapatid. Wala na pong iba. Kaya pag may nagsabi sa inyo may ibang dahilan ng Christmas, hindi na sila masaya kasi yung caroling, kakaiba na yung caroling, gumagamit na ng mga speakers. Yung pagkain, mahal na, konti na lang, kaya hindi na masaya ang Pasko. Kapatid, baka yung object ng iyong worship, hindi ang Panginoon, kundi yung bagay, yung pagkain, or yung celebration. In John 1, 9, 10, and 14, in the ESV version,
The true light which gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him. Yet the world did not know him. And the word became flesh and dwelt among us. And we have seen his glory, glory as the Holy Son, as the only Son from the Father, full of grace and truth. Ayan. So sumama po sa atin ng Panginoon, nakasama niya tayo. Ang problema, hindi po siya nakilala ng mga tao. Kaya ako nalulungkot ako sa mga pastor, sa mga preachers, sa mga anak ng Diyos na nagagalit sa Pasko na nagsasabi na huwag kayo magse-celebrate ng Pasko. Hindi mo ba naisip, kapatid, that this is a great opportunity for you to share the Word of God? Because the world does not know God. At ito po yung pagkakataon ng tuwing Christmas. When they are greeting you, Merry Christmas, pag binigyan ka ng regalo, kapatid, alam mo ba yung tungkol sa Christmas? Sino yung totoo nagbigay siya ng regalo sa Christmas na to? Hindi ako. There is a greatest gift for you. Kung alam mo lang, kapatid. Kung kilala mo lang siya. Binigay niya ang buhay niya para sa iyo. Teka, sino yan? Ano yan? Bakit may nagbigay ng buhay sa akin? Then that is the time that you can share the word of the Lord. That is Christmas time. The true meaning of Christmas ng ating Panginoon. The importance of the first Noel. Ayan. So marami sa atin pinag-uusapan yung kantang The First Noel. Katulad din narinig natin kanina, di ba? The First Noel. The angel had said. Ano ba yung First Noel na yan? Sa mga hindi po nakakaalam sa atin, yung First Noel is the first news of the birth of Jesus Christ. That's the meaning of that. The first gospel. The first birth of Jesus Christ. The first time na binanggit ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. That's the meaning of the first Noel. Kaya pag narinig mo yung kanta niya, that is gospel about Jesus Christ, yung kanyang pagkakapanganak sa mundo na ito, sa kanyang paglabas. That's the meaning of the first Noel. And Silent Night. Ang dami sa ating kumakanta ng Silent Night na to. Hindi naman natin alam yung ibig sabihin. Basta narinig natin Silent Night, matahimik, madilim. Diba? And then pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. But during the time of that silent night, that was the time when God acted the loudest. May maintindihan natin kung ano ibig sabihin niya. And then Bethlehem, the royal birthplace. Why Bethlehem? Of all the places in the world, bakit Bethlehem ang ginamit ng ating Panginoong Diyos? Bakit doon siya lumabas? Pwede naman sa ibang lugar, pwede naman sa Jerusalem, pwedeng sa Nazareth. And yet, napahirapan pa sila. Nag-travel pa si Mary and Joseph. Yung mga tatay at nanay ni Jesus Christ na tao, hindi po sila Diyos. Ginamit sila ng Panginoon mightily. They were blessed by the Lord. Blessed are these people, favored are these people who were used by the Lord to be the vessel para makarating ang ating Panginoong Jesus sa lupa na isang Diyos, nagkatawang tao. Nagpunta pa sila sa Bethlehem, nag-travel sila ang layo. Milya-milya ang kanilang dinaanan. Pero may dahilan, kapatid, ba't ginamit ng Panginoon ang Bethlehem? So first Noel, no, ay nagpakita po ang ating ang mga anghel sa mga tao, no, sa mga shepherds, sa mga pastol ng mga tupa nung panahon na yon upang ipahayag ang salita ng ating Panginoon. Na siya'y nandito na sa lupa at tayo ay dapat makakilala sa Kanya. Yan po ang nangyari ng time na yun. Marami pong hindi nakaintindi kung ano po yung ibig sabihin ng first Noel yan. So today we are reminded na ibig sabihin ng first Noel na yan ay yung first great news that the baby has come upon this world. That's the meaning of first Noel. So first, let us read yung Luke 2:7-8 in the King James Version. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over the flock by night. So ang ating Panginoong Jesus ay pinakanak sa isang sabsaban, sa isang manger. Hindi dahil sa ito'y kagustuhan ni Mary and Joseph, but they have no way para mapanganak si Jesus Christ sa maayos na, pwede mo sabihin, clinic or bahay or lugar. Ito po yung lugar ng mga animals. Isang barnyard, kumbaga na matatawag natin, sapagkat ito yung lugar ng mga baka, ng mga kalabaw, ng mga tupa, ng mga kabayo. Doon po siya pinanganak.
Hindi po dahil sa kalooban ng kanyang mga magulang, kundi ito po ninais ng ating Panginoon Diyos na mangyari. So from Nazareth, a place naman na maayos, ay napilitan po mag-travel. Ito pong si Joseph at si Mary, tumakbo ng malayo, no? Gamit yung kamelyo para makatravel papunta ng Bethlehem. Kasi during that time, ay nagkaroon ng census. Sa bawat isa sa mga tao sa Jerusalem, sa Israel, because they were under the powers of the Roman Empire during that time. Ng Roma, sinakop kasi ang Israel during that time. So lahat ng tao, sinabi na magpapasensus kayo, magkakaroon ng statistics. You have to list yourself, sign your name, para makilala kayo bilang isang residente ng Israel. Kung hindi, mapaparusahan kayo. So lahat ng tao travel papuntang Bethlehem. So part of it, of that equation was Mary and Joseph. So nag-travel po sila papunta doon. Kaya napunta po sa manger, sa sabsaban po itong si Jesus Christ nung siya pinanganak. Pero pagmamasdan natin, itong silent night na to, sino yung unang-unang sinabihan? Yung mga pastol, yung mga shepherd. Now, when we are talking about silent night, ano bang meron sa kanta na to? Bakit silent night? So marami sa atin, hindi natin alam yung ibig sabihin ng silent night. Sa mga hindi po nakakaalam, ang ibig sabihin po ng silent night ay ito po yung ginawa ng isang Austrian kung saan nagkaroon po ng trahedya sa buong mundo during that time. There was a time na sumabog po yung isang bulkan sa Indonesia. Tignan po natin kung gaano kalayo. Indonesia sumabog noong 1815. Sumabog po yung bulkan na Mount Tabor. Nung sumabog po siya, grabe po yung pagsabog nito na mas malakas pa sa pagsabog ng Krakatoa, na Mount Krakatoa, na sa tindi po ng pagsabog niya, naapektuhan ng buong mundo. For so many years, probably a decade, sabi nila, isang dekada, ay hindi po sumisikat ang araw. Wala rin pong makita sa himpapawid, kundi clouds lang, red clouds, kulay pula na clouds. At dahil dito, hindi po nakakapagtanim ang mga tao. Bawat pananim ay namamatay. Any farm plants would die. So ang mga tao nagkaroon ng matinding famine, nagkaroon ng tagutom. Sa hirap ng dinadanas sa mga tao, they are despairing. Meron pa bang Diyos? Meron pa bang pagkakataon para maligtas tayo? Sapagkat for so many years, they're waiting for the Lord. Wala nang pag-asa. Kulay pula ang langit. Walang makain ng mga tao. Namamatay ang mga tao. So they had no hope. And this Austrian, he looked for a way para mga tao ma-encourage, to remind them that there is God. That even if parang silent ang ating Panginoon, parang tahimik ang ating Diyos, meron pa rin Diyos na buhay. And so during that time, he invented the song Silent Night. He made that song in 1815. In 1816, after the Mount Tambor explosion in 1815. At sumikat nga po yung kanta rin, Silent Night. Hanggang ngayon nakarating sa atin sa panahon natin. To remind them that God is still alive. That God is still here. Even if wala na tayong makita, wala na tayong maramdaman. Di ba sometimes sa buhay natin, nangyayari sa buhay natin, parang feeling mo parang walang Diyos. Parang hindi mo siya kasama. Pero God is alive. Akala mo lang hindi. So yung kanta na to, pag tuwing maririnig mo siya, be reminded that God is here for all of us. Kaya pag may nagsabi na wag na dapat nating i-celebrate ang Pasko, no. Dapat nating i-celebrate ang Pasko sapagkat ito'y pagpapaalala sa atin na mayroong Diyos na buhay. Sa mga hindi po nakakaalam ano ba ibig sabihin ng Christmas, di ba? Alam mo lang, Christmas, celebrate natin ang Christmas. Merry Christmas, kapatid. Pero hindi mo alam ibig sabihin ng Christmas. Probably 98% ng tao sa buong mundo, they do not even know the real meaning of Christmas. So Christmas, from the word Christmas, Christ, and then Mass. Mass is Eucharist. It's a Greek word, hindi po ito Latin. Ito po yung Greek word. Noong panahon ni Jesus Christ, siya po nag-term nito. Hindi po kung sino man, kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya tayo magko-communion dapat tuwing Pasko. The Lord's Supper, we must celebrate. Because this is where the term Christmas came from. To remind us about the sufferings and the life of Jesus Christ and His death on the cross. Yan po ibig sabihin ng Christmas.
Kaya dapat unahin natin ang salita ng Diyos kapag Christmas, hindi po yung regalo, hindi po yung kasiyahan, hindi po yung celebration na kailangan maraming pagkain, marami tayong magkakasama para masaya. No. Let us be reminded once and for all kung ano pong ibig sabihin ng Christmas. At ito po yung ating Panginoon. Kaya po tayo dapat nagko-communion, nagsasama-sama, nagtitipon-tipon, nagpa-fellowship pag tuwing salita ng ating Panginoon ay marinig, ay para sa Kanya, para sa ating Panginoong Yesus. Na siya po'y pumunta sa lupa para tayo ay iligtas. Yan po ang dahilan yan. So Christ Eucharist, Christmas. Yan po ang ibig sabihin yan. So kahit na walang pag-asa, ginamit ng Panginoon itong mga pastol to remind them, kahit na tahimik ang lugar, wala pong nangyayari, wala pong pag-asa, merong nabuhay, merong nakarating sa lupa na to bilang pag-asa ng lahat ng tao para tubusin tayo sa lahat ng kasalanan natin. At during that silent night, it was the loudest act of the Lord. He came to this world to remind us that He is alive. In Bethlehem, the royal birthplace. Yan. So, out of all the places in the world, bakit Bethlehem, di ba kapatid? Pwede namang sa Washington DC, pwedeng sa New York, pwedeng sa Manila. Di ba? Maraming places sa buong mundo. Pero bakit ginamit ng Panginoon ng Bethlehem? Of all places, why? And kung ano ba yung meron sa Bethlehem para sa ating kaalaman, ito po yung Bethlehem ay malungkot na lugar. Sapagkat maraming trahedya na naganap sa Bethlehem. Pero God is intentional. Ginamit niya ang Bethlehem for His own purpose. Para ipakita niya sa ating lahat na siya ay makapangyarihan at siya ay still in control. So sa Bethlehem, diyan po nangyari na namatay si Rachel, yung pong asawa ni Jacob. Bago niya pinanganak si Benjamin, di ba nauna niyang anak si Joseph, the dreamer, na naging para second to the Pharaoh of Egypt. So pagkatapos po ni Joseph ay pinanganak naman si Benjamin. After nun pinanganak si Benjamin, namatay si Rachel doon sa Bethlehem. Kaya it was painful for Jacob and all the clan of Israel because doon po nawala ang kanilang matriarch. The mother of the Israel tribe. Masakit yun sa kanila. And dito rin po pinatay yung mga bata, di ba? Nung pinanganak si Jesus Christ, nagalit si King Herod. Teka, bakit may lalabas na hari doon? Bakit may prophesy na hari? Ako lang ang hari, hindi pwede may iba pang hari. So patayin lahat ng mga bata ron. So lahat ng bata sa Bethlehem na pinanganak ay pinatay. Kaya yung Bethlehem ay puro kalungkutan. Pero if Bethlehem is a place of sadness, God can also use it for His joy, to cause joy to all of us. Kaya si Ruth ay isang malungkot na babae, yung kanyang biyanan, no? At yung kanyang naging napangasawa, si Boaz, di ba si Naomi ang kanyang biyanan, at ang kanyang napangasawa, si Boaz, kung pagbamasta mo si Naomi, wala nang pag-asa sa buhay kasi namatay na yung kanyang anak, yung asawa ni Ruth, wala nang pag-asa. So, kahit wala nang pag-asa, ginamit ng Lord yung pagkakataon para maibalik sila sa kaligayahan, sa kasiyahan, sa kagalakan. So, naging asawa po ni Ruth si Boaz para tubusin si Ruth, no? At maging maging redeemer, tagapagligtas ng kanilang angkan kasi pag namatay ang isang membro ng isang angkan, mamatay na yung kanilang lahi, wala na magtutuloy, di ba? Kasi wala na magiging anak, wala na magpapatuloy ng pangalan. Para sa atin mas applicable yan sa ating mga Filipino, yung magdadala ng iyong apelyido, di ba? Kailangan mo ng anak na lalaki para may magtutuloy ng iyong angkan, ng iyong apelyido. Ganun din sa Israel. Malungkot sila kasi namatay yung asawa po yung dati pong tagapag-mana ng angkan ni Naomi. Namatay na yung asawa ni Ruth. So dahil sa namatay na, byuda na po itong si Ruth, wala na pong tuloy ng kanilang pangalan. Pero niligtas po sila ni Boaz, isang kamag-anak nung dating asawa ni Ruth. Dahil tinubos na siya, technically, she was redeemed. Her name was redeemed. Their clan was redeemed. Their honor was redeemed. Naligtas po yung kanilang honor.
Pagmamasdan natin dito, ginagamit po ng Lord na parallel ito sa darating na panahon ni Jesus Christ, tagapagtubos. Sa mga hindi po nakakaalam, ay apo po sa tuhod nila Ruth, si David. So si King David na nanggaling kina Ruth at Boaz, lolo't lola niya yon sa tuhod. Nung lumabas si David, naging tagapagtubos din ng Israel si David from Goliath, di ba? From the Philistines sa mga Palestino. So pagmamasdan natin yung story dito, there was always a redeeming event na nangyayari. May tagapagligtas. At ganun din po, ginamit ng Panginoong Hesukristo, ang Bethlehem, kung saan nanggaling si David, to remind us that there is a Savior, there is a Redeemer for all of us, na kung saan iniisip ng mga Israelita na nasakop na sila ng Roma, wala nang pag-asa. So pagmamasdan natin, namatay yung mga bata ron sa Bethlehem, di ba? Tumakas na Joseph at Mary, tumakbo mula sa Bethlehem kasi papatayin nga sila ni Herod, papatayin ng bata. Pero hindi po pumayag ang Panginoon na ganun-ganun lang. Sapagkat ang hindi alam ni Herod ay pinanganak na ang tagapagtubos ng sanlibutan. Ang akala ng kaaway na patay na nila ang anak ng Diyos dun sa lugar na yun, hindi nila napatay. Nagkamali sila. He was safe. No? God made him safe. Si Jesus Christ. At from that place, ay ginamit po ng ating Panginoon a royal birthplace for Jesus Christ. Although sa paningin natin, parang madilim siya, sabsaban lang siya. Kasi, isipin mo kapatid, sino rito ang gusto ipanganak katabi ang mga animals? Di ba? Imagine mo kung sa panahon natin yan, pagtatawanan ka, baka ma-viral ka kapatid, doon ka nanganak. Doon po pinanganak ang ating Panginoong Jesus, katabi ng mga animals. But it doesn't matter. When it was the darkest place, the loneliest place, the saddest place, no, even that place God can use for His own glory, to give joy to all the people, to give hope where there is hopelessness. Where there is sadness, God can bring back joy. Ganyan po ang ating Panginoon. So this Christmas, dapat po natin maalala kung gaano po ka-intentional ang ating Panginoon sa ating lahat. Na ginamit niya ang Bethlehem as a birthplace for all of us para maalala natin kung gaano siya kabuti para sa ating lahat. Kaya pag may mga hindi Kristiyano, pag tinanong nila, ano ba yung Christmas na yan? Saan nagganap yung Christmas na yan? Sa Bethlehem. Diba? And then you have a story to tell them about Jesus Christ. Kilala mo ba si Jesus Christ? Siya nagligtas sa ating lahat. Kaya may Christmas. Pinanganak siya sa Bethlehem at kahit namatay na yung mga bata ron, niligtas sila. Nakaligtas sila kasi siya ang Savior ng buong mundo na to. Ginamit siya. And after 30 years, ginamit siya para maglingkod sa mga tao upang tayo ay iligtas sa ating sariling mga kasalanan. Binigay niya ang buhay niya sa ating lahat. Kaya tuwing may Christmas, we are being reminded of His great love. Yan ang aming Panginoong Jesus. Kaya kami nagpapasko. That is why we are celebrating Christmas. Kaya doon sa mga galit na galit sa Pasko, na ayaw magsa-celebrate ng Pasko, nakalulungkot kapatid, you are wasting a great opportunity to share the Word of God. When all this is about Christ, to tell the world of His great love. It doesn't matter kung kailan mo siya celebrate, but as for me and my house, as for us in our house, we will celebrate the Lord. Because this is about the Lord Jesus Christ and no one else. In Micah 5:2 in the NIV version, but you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. So let us be reminded, kapatid, na ang Panginoong Hesus ay Diyos na siya bago siya naging tao. Kaya from the ancient times, from sa pinagsimula ng pinakasimula, sapagkat siya ay Diyos. Pero nagkatawang tao siya para iligtas tayo. That's the only way. Kasi when it comes to justice, sa hustisya, di ba, alam niyo po yung salitang hustisya, ibig sabihin po ng justice, equal. Di ba, kaya nga sabi nila, dapat justice fair, dapat equal. Pwede sa mahirap, pwede sa mayaman. Pero ang hindi po nalalaman ng marami is, ibig sabihin po ng batas, kung ano yung kinuha mo, yun din ay ibabalik sa'yo. Kaya nga nauso nung unang panahon yung eye for an eye, di ba? Kapag
Sinaktan mo sa mata, mata rin ang kukunin sa'yo. Pag ninakaw mo, ganun din ang nanakawin sa'yo. Pag ito kinuha mo, ganun din ang kukunin sa'yo. That is justice, kapatid. That is the meaning ng hustisya. Kaya ang Panginoon, kaya siya nagpunta sa lupa nito. Iyon po ang dahilan niyan. Kasi ang hustisya, ang nakapagtutubos lang sa tao, sa dami ng kasalanan ng bawat tao sa lupa na to, ay isang tao rin. Not God, not angels, not animals. So God became human for all of us. To be the ultimate sacrifice, only a human can save a human. Nagigits po ba natin yon? So God became human to be the symbol of justice. Kasi kailangan pantay. Dahil sa makasalanan ng tao, kailangan tao din yung maging ultimate sacrifice. Kaya nagkatawang tao ang ating Diyos. Kaya siya bumaba sa lupa na to. That is the essence of our Christmas, kapatid. Christ became human for all of us. So Mary and Joseph, they're not divine. They were only used by the Lord. A vessel. Blessed are them, favored are them for this very purpose. But it is God's purpose that will stand. Para po ito sa ating Panginoon, sapagkat mahal niya tayong lahat. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So every one of us that will believe na siya ay nagpunta po sa mundo na to upang mamatay para sa ating lahat. Binigay po ng Ama ang kanyang anak upang iligtas tayo at tayo naniwala sa kanya, nanampalataya tayo ng bawat puso, isip at kaluluwa, then we will be saved. Hindi po yan tradisyon, hindi po yan relihiyon. Wala pong relihiyon sa ating Panginoon, wala yan sa Biblia. So pag Christmas time, it is time to share. Remind all of us that God loves you. He gave His life for you, for me, for all of us, kapatid. And our takeaway for today, Jesus came to be with us, to bring peace and reconciliation, to become His sons and daughters. Yan po ang ginawa ng ating Panginoon. So tuwing Christmas season, tanggalin natin yung kalungkutan. Dapat tayo maging masaya sapagkat merong nagligtas sa atin. It is a reminder for all of us na merong nagligtas sa atin, sa ating sariling mga kasalanan, sa ating sariling mga kamalian. Huwag tayong maging mayabang, kapatid. Kailangan mo ng tagapagligtas. At wala nang iba yun, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yan si Pedro, hindi yan si Maria, hindi po yan si Joseph, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lang. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So every time you remember Christmas, remember that Jesus Christ came to be with us. Bakit natin nasabi yun? That He came to be with us. Because in Isaiah 7:14, in the NIV version, therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Emmanuel means God with us. God be with us. Nakasama natin ang ating Panginoon. So that is the meaning of Christmas. He came here to be with us. Why did He come to save us? To be with us? So that He can save us from our own sins, sapagkat tayo'y kaaway ng Diyos Ama. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo po'y kaaway ng Diyos. Hindi tayo makalalapit sapagkat ang ating Diyos ay banal. He is holy. He cannot live with sin. Hindi niya kaya mabuhay kasama ang kasalanan. But God wants to have a fellowship with us. So He wanted to reconcile with us. Nakipagbati siya. Paano siya nakapagbati? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, Jesus. Bumaba sa lupa ang ating Panginoong Jesus upang magkaroon ng pagbabati. Magkaayos tayo sa ating Amang Diyos. Yan po ang dahilan niya. To have peace. Kaya Prince of Peace ang ating Panginoong Jesus. He brought peace, ang kapayapaan. Kaya pag sinasabi na nila na, ay magkaayos-ayos na tayo kasi Pasko naman. Magkabati-bati na tayo, magpatawaran na tayo. No, it's not about us. It's not about our great love. But the great love of Jesus Christ that is emanating through all of us. Dumadaan sa atin, dumadaloy sa atin ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. That's why you are loving. That's why you are forgiving. That is why you're forgetting the sins of others. Because it is about Jesus Christ. Because He first forgave you
of your sins. Yan ang dahilan niya, kapatid. In Luke 2:11-12-14, in the NET version, today your Savior is born in the city of David. He is Christ the Lord. This will be a sign for you. You will find a baby in strips of clothes and lying in a manger. Glory to God in the highest, and earth peace among people with whom He is pleased. So makikita nyo rito, binanggit, peace on earth, but not for everyone. Christ was born to give peace on earth, to bring peace on those whom He is pleased. Doon lang sa mga makaka-please sa Kanya. Doon lang sa makapagpapasaya sa ating Panginoon. Ano kaya magpapasaya sa ating Panginoon? Naisip ba natin yun? Meron ba magpapasaya sa ating Panginoon? Sabi ng Panginoon sa Kanyang salita, for without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, hindi mo mapapasaya ang ating Panginoon. Pananampalataya is faith in God, in Jesus Christ. Kung ikay mananampalataya sa Kanya, tatanggapin mo siya bilang Diyos na tagapagligtas ng iyong buhay, then you will please Him. And then you will have peace in your life. Yan po ibig sabihin niya, kapatid. Sapagkat we will have troubles as we are here on earth. But despite all the troubles, the problems that we are facing here on earth, if you have Christ in your heart, in your soul, kapag meron ka ng Kristo sa iyong kaluluwa, you will have peace. Magiging masaya ka kahit may problema. I tell you, kapatid. So even if Christmas ay malungkot, may wala kulang ang pagkain, hindi ka binisita ng iyong inaantay, kulang ang regalo, you will have happiness and joy because you will be reminded that your greatest gift is from Christ, Jesus our Lord. Nothing else is important. But these are all things are secondary only to the happiness that we are getting from Christ Jesus. Yan po yung, kapatid. Wala nang iba. In last verse ng ating Panginoon, in Galatians 4:4-5 in the New King James Version, but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons and daughters, technically. Ano ba ibig sabihin niya, kapatid? Pinadala ng ating Diyos ang Kanyang anak para iligtas tayo mula sa batas. Sapagkat ang batas ang ating kamatayan. Alam ba natin yung, kapatid? Because of the law, we are dying. Dahil sa batas, sa justice ng ating Panginoon, we have to die. Just like Satan have to die to his sins, all of us are meant to die to our sins. Sapagkat sino man ang hindi perpekto ay mamamatay. Sabi nga ng Panginoon, the wages of sin of death is death. Ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang resulta ng ating kasalanan. And everyone is falling short of the glory of God. Because all men have sinned. Lahat tayo ay nagkasala, kapatid. Lahat. Walang pwede magsabi na banal siya. I am holy. Worship me. Kneel down to me. Bless to me. Because I am the Father. No. You are not the Father. Sabi nga ng Panginoon, don't call anyone Father except the Father who is in heaven. Now, in Christmas time, be reminded that you have only one Father. Be reminded na meron ka lang isang Ama, ang ating Diyos Ama. At meron lang siyang isang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, na nagmamahal sa ating lahat. And He gave His sons para tayo maging anak din ng ating Diyos. To be adopted. Yan po ang dahilan yan. Because when we are adopted, then we can go to heaven. We will no longer die. Yes, we might die in our body, sa ating katawang panglupa. Pero yung ating kaluluwa, hindi na yung mamamatay. If you have Christ in your life, then you will be saved from your sins, kapatid. That is the essence of Christmas, kapatid. So, kapag, kapatid, may nagtanong sa'yo, ano ba yung Christmas na yan? Bakit celebrate ng Christmas na yan? Ito yung celebration ng Christmas na yan. Yan ang dahilan ng Christmas na yan. Ang aming Panginoong Jesus na nagbigay ng buhay niya sa amin. Nagpakatao siya, bumaba siya rito para sa aming lahat, sa ating lahat. Iniligtas niya tayo. Ang tanong lang, mananampalataya ka ba sa Kanya? Will you please Him by believing in Him and having faith in His holy name? Jesus Christ, the only name that can save. Wala na pong iba. So the next time, kapatid, that when you are celebrating Christmas and there are people that are coming in
and they do not know why we are celebrating Christmas. Imbes na puro kalokohan ang ating gawin, na magpakasaya tayo ng sobra at magawa natin lahat ng kalokohan sa Christmas Eve, no? The Christmas Eve is the time to share the word of the Lord, to celebrate love with all our loved ones, our friends, to tell them about the great love of God. Share to them that someone wants to adopt them as sons and daughters. Merong gustong umampun sa kanila, kapatid, na hindi nila kilala. At ito yung Panginoong Jesucristo. Hindi po pwede na kilala lang nila kasi sikat. Ay, yung tatay ko naman kilala siya, okay na yun. Tradition naman namin, religion, okay na yun. Ang alam namin, kilala namin siya. It's not enough, kapatid. You must accept Him as your Lord and Savior of your life. Then by doing that, you will be saved from hell, from eternal damnation. God will save you through Jesus Christ our Lord. And be reminded that during Christmas time is the time that someone came here with the very purpose. He was born to die for all of us. That is the Christmas day, the very Christmas day that happened, because someone came for the very purpose for all of us to die for our sins because of His great and unquenchable love, sapagkat mahal ka niya. Kaya kapatid, kapag malungkot ka sa Christmas, tandaan mo, may nagmamahal sa'yo, may nagbigay ng buhay niya para sa'yo. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mahal ka ng ating Panginoong Jesus. Yan po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. And we glorify our Lord, our God. Thank you so much for the word that He has given us. Kapatid, maybe this is the first time that you're listening, or maybe this is a second visit. Maybe you do not know me, you do not know Ancient Doors Church, or maybe you do not know about Jesus Christ, our Lord, our Savior. But this is not an accident, kapatid. There's a reason why you're here and why you are listening. Kapatid, mahal ka ng ating Panginoong Jesus, and He wants to save you. Bakit kailangan kanya iligtas? Because all of us are bound to die one day. Alam mo ba yung kapatid? Isang bagay na hindi natin maliligtasan sa ating buhay ay ang kamatayan. Lahat tayo mamamatay. Bawat balang araw, mamamatay tayo. Alam mo yun? Sapagkat ang ating lifespan, maybe 100 or 110 years lang. Fortunate ka na, blessed ka na pagka nakarating ka sa edad na yun. Mostly 80, 90, ganun, nawawala na sa mundo na to. At pag tayo nawala, dalawa lang ang destinasyon mo, kapatid. Isa, impyerno, isa, langit. Ang tanong, saan mo gusto pumunta? Gusto mo pumunta ng langit o gusto mo pumunta ng impyerno? I'm pretty sure, kapatid, na hindi mo gustong pumunta sa impyerno. And if you want to be sure na makapupunta ka sa langit balang araw, you have to have a Savior para makaligtas ka mula sa impyerno. At sino yung magliligtas sa'yo? Ang ating Panginoong Jesucristo. If you will accept Him as your Lord and Savior today, at hihingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na nagawa mo sa buhay mo, patatawarin ka ng ating Panginoong Jesus at tanggapin mo siya bilang Diyos, tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, then you will have an opportunity to go to heaven one day. Bibigyan ka niya ng gift of salvation, ng kaligtasan. So kapatid, if you want to receive that gift of salvation, yung free gift or libreng regalo ng ating Panginoon, receive this free gift by praying together with me. Magdasal ka, kapatid, samahan mo ako at maniwala at manampalataya ka sa ating Panginoong Jesus, then He will give you that gift. Let us pray, kapatid. Panginoon, aming Diyos at tagapagligtas. Aming Diyos at tagapagligtas. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at Diyos ng aking buhay. bilang aking Panginoon at Diyos ng aking buhay. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan, At habang nandirito ako sa lupa, at habang nandirito ako sa lupa, ay tulungan mo akong maging mabuting tao ay tulungan mo akong maging mabuting tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na regalo mo. sa kaligtasan na regalo mo. Ito ang aking panalangin Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Amen, amen, at amen. If you prayed that prayer, kapatid, congratulations sa you. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. God loves you so much, and God wants to spend time with you, to have a relationship with you. Now, if you want to grow in faith and your relationship with Jesus Christ, I urge you, kapatid, reach out to us in the Ancient Doors Church, and we will be more than glad to help you out in your growth in Jesus Christ.
Congratulations sa'yo, kapatid.